back to my YouTube channel. You are watching Nino Lindsay, and for today's vlog, I will share with you my accounting experience. So way back in high school, wala talagang idea kung anong course yung kukunin ko kasi meron ba may idea? Yung iba siguro, yung mga matatalino, yung mga genius dyan, meron na talaga silang iniin na course. Pero ako, wala talaga. Ang nangyari lang talaga is, sa PUP Bataan talaga ako nakaplanong mag-aral. Kasi wala na akong planong lumayo wala dati and kalamang. Dahil simula bata pa lang talaga ako, kapag malalayo ko sa kanila is, alam niyo yun, umiiyak ako. Meron akong ganong akong factor. So, yun nga yung nangyari sa PUP Bataan. Yun pa lang yung plano. Sa PUP tayo mag-aaral. So, after noon, yung best friend ko, nakapag-decide siya na mag-take ng accountancy sa PUP Bataan. So, wala akong idea kung gano'n siya kahirap, kung anong kailangan dun, or whatever. Ang nangyari lang talaga is, nag-take nga ako ng accountancy kasi yung best friend ko is nag-take din. So, yun. For the first interview, ang titignan talaga sa PUP Bataan ng time na yun is yung English subject mo and yung math subject mo. So, wala naman ako naging problema dun sa mga subjects na yun. Kasi sa science lang naman ako mahina. So, hindi naman din mataas yung grade ko. Dapat yata nakaka-85 ka para maging accounting ka. Or basta 80 pataas, parang ganun. So, hindi rin naman masyadong mataas. Pero pasok naman sa qualification. So, yun nga, nag-accounting na ako. Without me knowing na sobrang hirap pala ng magiging pagsupol sa accounting. Kasi, so, nun ko lang din siya nalaman, kapag lumampas ka pala ng DOS, is magkakaroon kayo ng qualifying exam. So, during the process ng first sem, syempre, after ng first sem, may grades na kayo. Kapag isa dun sa mga major mo is lumampas sa DOS, kailangan mo mag-take ng qualifying exam. So, kailangan mo ipasa yung qualifying exam na yun. Pag di mo siya naipasa, wala kang magagawa, hindi mag-switch sa ibang course. So, ayokong mag-switch. Kasi wala kang ibang course na alam. Tapos, syempre, kakilala mo na yung mga kasama mo, diba? Tapos, bigla kang malilipat sa ibang course. Ayun. So, balik tayo dun sa mga panahon na yun. Aminin ko, nagkukopyahan kami doon. Nakikipagkopyahan ako. Pero, tingin ko naman lahat ng tao nangopya. Meron bang hindi? Tapos niyo medyo kung hindi. Ako kasi nangopya talaga ako. Pero ako yung tipo ng na hindi ko kayang mangodigo. Kasi nanginginig talaga ako. Ang kopya ko lang is titingin ako sa papel ng katabi ko, ganun. So, aaminin ko na yun. Ganun talaga. Kasi kapag qualifying exam, kailangan yung magtulungan dahil kapag hindi ka nakasama or kapag bumagsak ka nga sa qualifying exam, is tanggal ka na sa accountancy. So, kailangan mo talagang mag-effort din. So, yun nga. Alam ko talaga, unang pa lang may qualifying exam na talaga ako. So, every sem, merong qualifying exam kapag lumampas ka ng DOS. So, luckily, nakakapasa naman, ganun. Hanggang sa second year na nga, ayun, pahirap na siya ng pahirap. So, dun sa mga for example, papasok ka ng accountancy, magbibigay lang ka ng tips. Dapat meron ka talagang history. Or for example, nung high school ka, nag-TLE ka, ganyan, ng accounting. Kasi sobrang hirap, kagaya ko, or kagaya namin na mga nangapa talaga. Kasi yung mga klase namin at that time, nung pasukan na, meron na silang kaunting background about accounting. So, ako parang nga talaga kasi nga ako. Hindi ko siya alam. Kasi, mahirap intindihin yung accounting, lalo na kapag at the moment mo siya intindihin. Kailangan kasi ng accounting talaga, hindi sa magaling ka sa math, kundi magaling kang mag-analyze. Parang kakausapin mo yung sarili mo, gano'n. Na, ano ba to, binili na ganito, ano yung nabawas kay ganito, ganyan. So, ako, at the moment, naglo-loading talaga yung utak ko. Hindi ko pa siya nagigets. So, nagets ko lang talaga yung accounting nung, for example, first year ng accounting, nagets ko lang siya second year. Ganon, medyo late akong makagets. Kasi nga, wala naman akong background sa accounting. Yan, isa pa, hindi naman ako kasi yung tipo ng genius. Hindi talaga ako nag-aaral ng todo effort. Kapag gusto mag-review, mag-review ko. Pag ako mag-review, hindi ako mag-review. Ganon akong tipo ng estudyante. Kasi, wala. Hindi ako competitive. Bahala kayo sa buhay. Basta ako sa sarili ko lang ako may pake kung anong maging grade ko, makapasa ako. Bahala kayo kung gusto nyo mag-aim high. So, yun na nga, yun nangyari. Pagdating yung second year, ganun pa rin. Di ba nga pa rin sa accounting. Iba-iba kasi siya. Hindi lang siya yung, for example, basic. Hindi siya yung basic mo lang hanggang sa dulo basic. Pahirap siya ng pahirap. So, panganga ka din ng panganga. Ganun. So,
Ang pinaka naging ano ko doon, yung law na yata, second year yata namin nag-umpisa yun. Yung law, napakahirap niya kasi yung ano namin, prof namin, Diyos ko, nagbubunot lang siya ng, alam niyo yung ano ba yun? Basta yung maliit na papel, nandun yung pangalan nyo. So, kapag recitation, actually, recitation talaga siya everyday. Like, for example, huminto kayo sa page number 9. Kinabukasan, page number 9 pa rin, i-discuss yun nung magbunot dun sa papel. Diyos ko, imagine nyo naman yung kabakunan, diba? So, natatawa ko nung una akong nabunot. Hindi, nabunot na ako. Nag-unang salita ko pa lang, upo. Pinaupo na agad ako. Ibig sabihin, mali agad yung sagot ko. Yun talaga yung pinaka nakakaba talaga sa akin yung. Tapos, yun nga, yung accounting kay Ma'am Hollis. Kasi recitation din everyday yun eh. And kapag may chine-check siyang gano'n, nakakahiya pag hindi ka nakasagot. Pero okay lang. Kasi mga kaklase ko naman eh, may EPA naman talaga. So, kumbaga, hindi naman sila kumbaga meron din namang mga hindi alam yung accounting, merong mga nagtuturo din sa'yo, na mag-VX, ganun, tumutulong sa'yo, pag-assignments, ganyan, kopyahan na lang, ipasa, diba? So yun, after naman nun, ng second year, meron pa rin qualifying exam. Pagdating ng third year, chill kayo. Chill. Kumbaga, kasi wala siyang qualifying exam. Kahit anong maging grade mo, hindi ka magka-qualifying exam. Kumbaga, sure ka na makakarating ng fourth year ng accounting. So, yun nga. Ito sa PUP Bataan to I don't know sa ibang schools. So, pagdating naman ng fourth year, girl, good luck sa'yo. Kasi doon ka na medyo kakabahan dahil hindi mo alam kung gagraduate ka ba o hindi. Dahil at the end of the 2 sems, I think, 2 sems ba? Kasi sa first sem, nagre-review kami. So, yung second sem namin, halos evaluation exams na lang siya. So, doon sa evaluation exams na yun, napakahirap nun. As in, mas mahirap pa siya sa board exam. Kaya, huwag ka nang masakapasa. Hindi, may mga nakakapasa naman. Pero yung mga kagaya ko na, alam nyo na, hindi kasi galing ng iba. Hindi ako, kumbaga, hindi talaga confident. Naalala ko pa nun, evaluation exams na, malapit na, review ako, to the review. Grabe, ang kakapal talaga mga librong nire-review ko. And hindi na kasi siya isang subject. Girl, lahat ng subjects mo, may evaluation exams kayo. And lahat ng subjects mo, kailangan maipasa mo. So, pag di mo na ipasa, huwag ka nang mas nag-graduate ka. Next year ulit, evaluation exam ulit. Pag di mo na pasa, hindi ka pa rin nag-graduate. Ganun siya. So on and so on and so on. So yung iba, ang nagiging way nila para makagraduate is nag-enroll na sila sa ibang schools. Pero ako, hindi ganun yung naging way ko. Ang nangyari kasi is, nag-stop kasi ako ng third year. So hindi ko nasabayan yung mga kaklase ko talaga. So makakwento ko dun sa call center experience ko kung ba't ako nag-stop. And kung, yun nga, kasi nga nag-work ako. So, nag-stop ako, bumalik ako, iba na yung mga kaklase ko. And bumalik ako, sobrang swerte ko talaga. Ewan ko kung bakit binibigay ni God sa akin lahat ng swerte sa mundo. Kumbaga, nung bumalik ako, ang naging average na lang is mababa. Hindi naman siya sobrang baba, girl. Yung iba kasi, kapag kasi actual ka, for example, fourth year ka ngayon, mag-e-exam ka, first time mo mag-evaluation exam. 75 yung kailangan mong makuha grade. Iyon. Eh kasi ako, dahil nga ako ay return, hindi ko alam yung tawag. Basta nag-stop ako. So parang hindi naman talaga nila ako kasabayan. Mas ahead ako sa kanila. Binaba, naging 65 na lang yung yung grade na kailangan mong ipasa. So naipasa ko naman siya. So swerte ko, diba? Kumbaga, kaya ang nangyari, kasabayan ko rin nag-graduate yung mga talagang kaklase ko. Kasi sila yata, hindi, sobrang hirap tong sa part nila. As in, feeling ko kung nandun ako, hindi rin ako makagraduate ng taon na yun. Ang daming naging issue nung time nila. Sobrang dami. So, kumbaga parang nahirapan talaga silang makapasa kasi sobrang pinahirapan talaga. Pero, naman kumbaga lesson learned talaga siya kasi yung PUP Bataan, although napakahigpit niya sa evaluation exams, qualifying exams, nakita niyo naman kung gaano karaming nakakapasa sa CPA board exam. Ibig sabihin talagang natitrain ng maayos ng PUP Bataan yung mga accounting students, diba? So yun, hindi mo naman maano yung PUP Bataan. Kumbaga, sobrang ganda rin yung lesson na may mga ganong exams bago ka makagraduate. Kasi, syempre, iniingatan din nila yung pangalan ng school na baka mamaya makagraduate ka tapos mag-exam ka tapos bagsak naman, gano'n. Gusto nila, syempre, mas maraming makapasa. Pero, yun nga,
So, ano ba, yung mga tips ko nga sa inyo. Dapat may background kayo sa accounting. Kung papasok kayo ng accounting, dapat ready kayo. Dapat malakas yung loob nyo. Dapat ready kayo magpuyat, ganyan. Magpagod, ganyan. Magbasa ng napakakapal na libro. Ano pa ba? Of course, dapat lagi kami dala calculator. Marami kang pagdadaanan sa accounting. Sobrang dami talaga. And may time na susuko ka na lang, pero kaya mo yan, lumabang ka lang. Ako nga, kaya ko dito, ikaw pa kaya. So, yun. Tapos, ano pa ba? Sa CPA board exam, hindi pa ako nag-take, pero may plano ako. Hindi ko lang alam kung kailan. Marami pa akong nakapilang gagawin. Yun yung license ko, hindi ko pa nakabuka. So, yun, may plan naman ako, pero feeling ko baka mga at 30s na ganyan ako mag-board exam. Ano kasi, ang board exam kasi is, for me, hindi siya yung sobrang talino mo kaya ka makakapasa. Parang nandun pa rin yung swerte. And nandun pa rin yung kung kailan yung right time para maging CPA ka. So, ako feeling ko, wala pa ako dun sa time na yun. Hintay lang ako ng tamang time. And again, marami pa kasi akong kailangan gawin sa ngayon. Hindi pa siya nakapila. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo dito. For example, pasok kayo sa accounting, ganyan, or especially if sa PUP Bataan, at least meron na kayong background na hindi siya madali. Hindi talaga siya madali, guys. Kaya, kayo nang bahala kung patutuloy nyo yun or hindi. Pero, sobrang worth it and yung mga experiences, sobrang saya, sobrang, yan, marami akong natutunan sa PUP. So, thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe down below. Bye guys! See you on my next vlog.